Para basilan para kay Aris Ochia sa Davao City. So kani dugang sampin mga 1 month old diha basilan o sampin yang gipalit. Plus karon taud mag ship ta og katong kuan katong ato nga 1 tray nga fertile egg sa basilan og sampin. So ready na para sa Davao City Terminal kay Sir Ares Ochia, sampin at basilan. Okay. A few moments later. A few moments later. So karon kay human naman ta og ship sa Davao City katong mga month old nga mga sampin ug mga basilan. So ang next na tong buhaton karon kay mag-ship na pud ta og fertile eggs sa kuan na siya sa Dumaguete City na pod. So bali karon nga adlaw duha ang atuang transaction ani karon nga adlaw, nakabaligya tag mga piso, and at the same time baligya pud ta og fertile eggs kay samtang naa pa tay available ba nga ikabaligya. So kung wala na di stop. So ambot lang karon burag ayo ang dagan karon kay burag kuan ba kung way mamalit og mga piso napoy fertile eggs. Pero karon nga adlaw sabay gyud siya, naghalinan ta og piso basilan og sampin og kaning fertile eggs nga atong i-ship dito sa Dumaguete City. So karon no, naghinay ta og pack kaning atuang i-ship nga fertile eggs sa Dumaguete City right after kato ganina nga nag-ship ta og manok pod sa Davao, mga piso ba. So mao na. So hapit na mahuman. So tataod i-ship na nato ni siya sa LBC. Kay mamay itong naandan nga asa ta mag-ship sige. So balik karon nga adlaw ang atuang transaction karon nga adlaw nag-deliver ta kanina og piso plus nag-ship po ta karon og fertile eggs. Okay? So halos adlaw-adlaw no natay halin kundi mga fertile eggs, mga piso, mga inana ang atuwa kasagaran sa mga sampin o sa atuang mga basilan. So hulaton na to na humani karon og balot niya sa atong usa ka maidlot nga asawa. Ato na ning ipa-ship sa Dumaguete City ni sa Sibulan, Negros Oriental. Kay Sir Ramon. Okay. So human na o balot na so karon. Ito na ning ikwan. Padala na nato ni kay gahulat ng tagiyan ni. Kay Sir Ramon sa Dumaguete City. So layo kay ta og ship ba kay Alaay Bukid noon to Dumaguete City, Negros Oriental, layo ka. Noon, bonderos ka kaya. Ya butihan dulu. Kompleto na rin. Lawan. Uy, kapag sinabangan. Naman dito napakalo ka ta bum kuan si bum na niyan siya kung sa tabi tiran dudunong besi mo na isa na nani gitu ni reaction net kita suwi nga wala ko ka na tingin ka kandidu ka sa gitiran no to si sa wala dia na kayo ro pun kita guna iti yang so kandidu. Okay na, ma'am. So human na atong shipping no sa mga piso o sa ato ang fertile eggs. Karon balik na sa tagkolekta kay nag-order po sa atong mga fertile eggs dira. Dira isa. Masuko man ang inahan din ato kuan. Dire na duha but for sure diha nasad na. So naitulo pero ganiha nakakolekta na to ganiha katong tag-atiman bitaw diri sa kuang mga manok. Katong permi niyo makita sa ato ang video bitaw. So karon natay basilan. Pero ang mga parents
So sa mga basilan nga itlog murag nindot jud kay ilahang shape silang itlog bitaw. Dili pre sa akong itlog nga kuan ba? Usa dako usa gamay. Yeah, words na. Di mabre. So karon ato ay try dire sa sampin. Pamasin og na ba. Pero kaniya nakakolekta na sa kaniya diri tulo. Tanaw na to dire. Kung naman ng itlog, pero pwede ra siguro ni siya disturbohon. Yeah. Ana isa. Sampin. Tuloy. Kaupat na ni nga itlog ron, naganiha, na kolekta na. Okay kaya po ng shape, oh. So, pikas na, kaya po siguro sa pikas. Tanaw na to. So, inani na pirmi atong gibuhat. Every time, humantas atong mga padala sa atong itlog ug sa kuan ba kana sa pag-ship ug sa mga piso. Kasagaran piso man gid akong baligya dire. This pikas. Murag nakolekta ra ganiha siguro direk duha siguro. Tanaw na to. Wala nakuha na niya ganiha. Mao na sila ganiha atong mga sampi no. Mga dumalaga pa ni sila nga tuwa na silik nga himo na to mga breeders na sila kana 2, 4, 6, 7. Okay. So tatad magpakanta sa to ang mga manok. So dora ang atong itlog nga nakolekta sa basilan og sampin. Mga kuan ni sila mga 3 days lang. 36 na. Dura pa. Bali sobra na ni sa usa ka tray ni sila. Dire na ako na bagong hats dire. Tanaw na to na pa ba nadugang og pusa ni. Naaman po ay. Tara. So dito tayo una pakain. Ganitong pakainan ang gusto nila. Okay. Alright, no, tingnan nyo, gutom na. Kulang siguro ng isa. Iya, no? Gutom. Dito hindi ko sila naglagay ng mga unlimited na pagkain kasi masasayang. Yan o. Ang dami nating sisiw kapag incubator gamit. Ito mga 1 week mahigit pa to. Magto 2 weeks na. Yan o. So every time pagbalik ako dito, sisiw yung pinakauna kong i-monitor. Lalo ngayon, malamig ang panahon, laging umuulan. Sila ang pinaka-importante sa akin. Kanya-kanya naman tayo ng style sa pag-alaga. Pinaka-importante lang talaga, walang maraming mabawas sa ating mga sisiw. Kasi kung maraming mabawas, hindi wala na tayo mabinta niyan. Okay. So sa kabila, pakainin natin. So sila ay binawasan natin, no. To make sure na may maganda na simila yung kailang itlog. Baka hindi niya kayang ma-breedan yung 60 na inahing manok dito, baka hindi niya makaya. Kasi bata pa yan, wala pa yung 6 months. Doon pa yung iba. So maaga kami nagpakain ngayon. It's 4, wala pang 3 PM, but usually mga 3 to 4 PM kami nagpakain. Kaso palaging umuulan, so maaga kami nagpakain. So yan na, nakita nyo kaunti lang yung ating mga manok ngayon. Sa kadahilanan na taas yung ating demand ng sampin at mga basilan. Okay. So dito tayo iba. Pag 1 month, wala nang problema kahit walang ilaw, buhay na yan.
yung mga days old at saka mga week old lang. Dito okay na. Hindi na ako naglagay ng size sa kanila kasi malapit na din sila mag 1 month old. Yan. Sa kabila. Tingnan natin. Ayan din, okay na lahat. Pinainom ko sila ng ng antibiotic kanina kasi nga medyo mahina sila dahil nga sa lamig ng panahon. Pero ngayon, yan, madali lang silang gumaling kasi hindi sila sanay hindi tayo palagi nagpainom sa kanila. So magpainom lang tayo sa kanila every time kung yung makita natin na medyo matamlay ang ating mga sisiw. Pero yan wala na. Marami pa rin sila. Kabila. Sabi ni yung sino ngayon may nag-comment na naubos na daw yung aking mga sisiw dahil halos araw-araw may bumibili. Actually hindi pa. Marami pa dito. Meron pa dito. Yan inano ko lang ng ilaw kasi nga mag-away-away naman kung may ilaw kaya pinatayan ko lang ng ilaw. So hindi pa naubos, marami pa tayong mga sisiw. Actually may 45 days old, may month old. Meron pang mga mga week old. Meron pang bagong hatch. So itong mga manok na ito, lalo na mga sampin, meron siyang Huluano strain. Hindi ako naglagay ng ilaw dyan kasi every time kung may ilaw, mag-away-away na naman sila. Ayan. Ayan iba. Walay bayian ni Dre dapita boy. Nga sampin. Ha? Na. So siya magandang So sa ating mga video naghalo-halo na Bisaya, Tagalog. Actually ako Bisaya talaga, pero sinubukan natin mag-Tagalog para sa iba na mga Tagalog na hindi makaintindi ng Bisaya. Yung ating mga videos na ina-upload ay para maintindihan nila. Kasi nakita ko, imagine merong Taga-Luzon na nag-order sa atin ng mga fertile eggs. Meron palang nanonood ng mga Taga-Luzon. So every time ko yung upload natin puro mga Bisaya, baka hindi nila maintindihan. Ang Bisaya walang problema kasi makaintindi naman ng Tagalog. Ang Tagalog hindi makaintindi ng Bisaya. Okay. Pero mas okay sana kung mag-Bisaya lang, ginagamit ko yung aming lingwahe. Mas madali sana. Nakaship na rin tayo actually sa Luzon. Kaya naman, basta kaya nyong bayaran yung shipping, walang problema. Mahal lang talaga ang shipping. Okay. Ang aking mga manok dito is affordable lang sila. Kayang-kaya to. So yan. So hindi pa naubos ang ating mga manok. Kahit nung mga nakarang araw, halos may buyer tayo araw-araw dito sa ating manukan. Kasi gagamit tayo ng incubator. Okay, kahit nag-ship tayo ng mga fertile eggs, kaya pa rin natin mag-produce ng maraming mga sisiw. Kasi nga may incubator pa tayo. Ayan.